Isang lalaking 2 araw nang nawawala ang napag-alamang napatay raw sa isang buy-bust operation. Pero duda ng pamilya ng lalaki, posibleng hulid-dap ang nangyari sa kanya. May exclusive report si Emil Sumangil. Kuha ang CCTV video na ito sa isang ospital kung saan isinugod ang 3 lalaking kalaunay idineklarang dead on arrival matapos mapatay sa isa raw buy-bust operation sa Maynila noong January 20 ng umaga. Makikita ang mga nakasibilyang pulis na naglunsad ng buy-bust operation. Sila ang nagsugod sa ospital sa mga nasawi sakay ng 2 tricycle. Kabilang dito ang 21 anyos na si John Jezreel David na may multiple gunshot wounds. Nang mapanood ng ama't ina ni John Jezreel ang video, nakita nila ang scooter ng anak gamit ng isa sa mga pulis. Siguro po, napagdiskitahan nila dahil bago ho yung motor niyan. Kaya po, gusto nilang parang hulid up ang nangyari. Dahil wala ho kami recovered na gamit eh. Cellphone, bag, pera, kakasahod lang po niya. January 18, huling nakitang buhay si John Jezreel. Papasok sa trabaho, dala ang motorsiklo. Hindi na raw nakauwi mula noon hanggang sa mabalitaan nilang kasama sa mga napatay 2 araw ang lumipas. Hindi po talaga totoo yan yung sinasabi nila na kasama siya sa drug watch list. Taga-Tondo po kami, drug watch list na Binondo. Pwede po ba mangyari yun? Ang scooter ni John Jezreel nawawala rin. Nakitang abandonado January 24 sa Tondo. Kahit sino na lang patayin nila, okay lang. Kahit hindi naman talaga sangkot sa drugs, okay lang. Para lang may ma-report sila o ano man. Batay sa logbook ng ospital, mga pulis mula sa MPD Station 11 sa Binondo ang nagdala sa mga nasawi. Wala raw otorisadong magbigay ng pahayag sa amin nang puntahan namin ang Station 11. Pero ang pamunuan ng MPD nangako sa mga magulang ni John Jezreel. Hindi po ito tolerate ng ating District Director ang mga maling gawain ng ating mga kabarong pulis dito sa Maynila. Pabor ang mga magulang ni John Jezreel. Ngayong ipinahinto muna ng Pangulong Duterte sa PNP ang Oplan Tokhang. Dapat lang ho, nasuspindihin po nila yung kasi marami na hong kasong ganyan na hindi lang po nagbo-voice out dahil mga natatakot, dahil pulis ang kalaban. Kahit po kami mismo natatakot dahil alam namin kung pulis ang kalaban namin, hindi namin alam kung saan kami hahantong. May papangako ko sa kanya na kahit alam naming mahirap kunin ng hustisya, hindi kami bibitiw. Lalo na't habang may tumutulong sa amin. Emil Sumangil, GMA News.